Good evening to everyone. Happy Sabbath. Happy Yes, Sabbath. praise the Lord that we are here together to worship Him. And I do hope and pray that all of us throughout the week, God bless us all, right? And we are here ready to praise Him and thank God that throughout the week, His blessings upon us and His protections. And good evening also and happy Sabbath to those who are watching online. So, in behalf of Burnaby Philcan and North Shore Church Plant, so welcome all of you as we are the host of our Bisper meeting tonight. For us to have our opening song, but before we do so, shall we pray first? Invite the presence of the Lord. Dear God, our Heavenly Father, at this time, Lord, we come to you and we pray that may you be with us as we sing together. May your angels sing with us, and may all things, our program prepared for us tonight, be done according to your will for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let us sing together hymn number 88, I Sing the Mighty Power of God. Ay, meron pa dito. I sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad and in the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day, the moon shines through the crystal well, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord that filled the earth with food. He formed the creatures with His word and then pronounced them good. Lord, how thy wonders are displayed wherever I turn my eyes. If I survey the ground I tread, or gaze upon the skies, there's not a cloud or far below, but makes the glories known. And clouds arise and tempests know by order from thy throne. Creatures that borrow life from thee are subject to thy care. There's not a place where we can flee, but God is present there. To continue to worship God, for our opening song, let us all stand and let us sing together hymn number 229, All Hail the Power of Jesus' Name. May I invite the whole congregation, please, shall we all stand? Jesus' name, with angels prostrate fall, bringing forth the royal
those who are able, shall we all kneel down for our opening prayer? Most gracious God, our Heavenly Father, we are so thankful, O Lord, and grateful for bringing us together in this place, in this sanctuary, to worship you, to praise you, for giving you honor, for your goodness and blessings to all of us, for your protections, for your love, and everything that you have showered to all of us throughout the week. We are here, O Lord, to give you praises. And as we worship you, may your angels and your presence be in our midst. Continue to bless us, O Lord, and guide us. And we are so thankful that you bring us here, your servant, Pastor Leto, as he will deliver your message. And I pray, Lord, that you will be with him. Use him as you used him in the past. We believe that through him, your blessings will be upon us tonight. And not only here in the sanctuary, but for those also who are watching online. Thank you so much, Lord, for the forgiveness of our sins, that we will be worthy to become your children and worthy to receive your prepared blessings. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you very much, Ate Juliet, Ate Rose, for leading us with the singing, and to everyone. And I just want here to introduce our participants today. Thank you, Brother Renz, also for the piano. And as I will introduce our speaker tonight, I will also make an excuse to our brethren who cannot understand Tagalog. Brother Emmanuel, I know. I know Brother Emmanuel, Brother Amado, and also who else that we cannot understand? Probably Nathan and Josh. I don't know if they can understand Tagalog, but we need the interpreter. I remember when the disciple heard speak during those time in the early church, they have what they call the speaking of tongues. And probably you can just understand through gesture, but whoever beside you, they will interpret to you. I remember when sige kuya, I will translate. I remember when I was just in my first time to speak here, because I just arrived, and after a few weeks, I think, 2 or 3 weeks, Pastor Sakai approached me. Pastor Judy, I know you're a pastor in Philippines, so could you please preach in the church? I told him, Pastor, I am fresh from Philippines. I serve in Tagalog area. So you know what it means, that I could not speak fluently in English. So I will just preach in Tagalog. And he said, it's fine because we are Filipino. So everyone will understand. But for those who cannot understand, someone will interpret. And the same with us today. Right? My brother, Pastor Leto Malabanan, he is my younger brother, an ordained pastor in Philippines. And when I was about to ordain last August 3, when I heard that I am one of the candidates, I told my brother, oh, please come. We will make an invitation for you. Because I know that through God's grace, He has been faithful to him. He held him in his sickness. I remember during those time last March that I posted in our group chat in Vancouver Rangers group chat, please pray for my brother Pastor Leto, because he has mild stroke last March. Yeah, last March, and then
through prayer and God's grace, he recovered. That's why I told him, brother, through God's grace, he will guide you also, processing your papers, our invitation, please come. And yeah, before the camp meeting, he arrived. So praise the Lord. And I told him, so whenever that someone will approach you to preach, tell them that you will preach in Tagalog. And he said, yeah, he will preach in Tagalog. He is ready. So just excuse, Brother Emmanuel, Brother Amado. And praise the Lord that we are here. And before he speaks, we have the special number to be given to us by Sister Jenny Likayan. Sister Jenny. Thagless. Yeah. Okay, Sister Jenny, thank you. Pastor Lito after her. It's also a Tagalog song. It is composed by our brothers in Philippines sa Seventh-day Adventist also. The title is Ang Aking Panalangin. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupang punong-puno ng galit. Titindi ang sugat, pupula ang dagat, maging ang nasa ilog ay mamamatay lahat. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayo lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupang punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayo lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang mangkok sa lupang punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitiray lindulang yayanig. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin,
tayong lahat ay makauwi. Ang Diyos nagsasabi na siya ay darating upang tayo'y kunin at sa langit makarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi. Ang aking panalangin, tayo lahat ay makauwi. Ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Amen. July 25, nag-isip ang inyong lingkod kung ako'y makakarating dito. Dahil hinadlangan po ko ng baha sa Manila. Niisip namin ang Manila ay hindi magpapalipad ng eroplano ng July 26 at 27. Kasagsagan po ng bagyo noon at naulit yung bagyo Ondoy. Ang buong Manila ay napakataas ng tubig baha. Kaya naranasan ko bagong umalis sa bahay hanggang bewang ang tubig. Nilinis ang loob ng bahay. Napakabait ng Diyos. Pagkalipas ng bagyo ay merong mga eroplanong nakalipad at naihatid dito ako sa Canada. Napakabait ng Diyos. Nasaksihan ko ang ordination ng aking mahal na kapatid August 3. At dito ako nag-birthday noong August 1. Sa edad kong 51, akala ko hindi na ako darating ng 51 sapagkat sa edad kong ito ay nasurpresa ako na nung March ay ako'y na-stroke. Sabi ko, ako na may exercise. Pero minsan, nakaligtaan yung init na kami ay tuloy-tuloy ang evangelism. Meron kaming mga 3 magkakasunod na evangelism, January, March, April. Sunod-sunod yon, pero hindi na ako nakaabot ng April. March pa lang ay sa pangalawang crusade namin na matapos ay puyat, sunod-sunod na mga meeting. Hindi ko inasahang ako'y makakaranas ng stroke. Pero salamat sa Diyos sapagkat mild pa lang yun, warning. At dito ko nakita at lalong nakilala ang Diyos sa bansa nating ito na dito'y makapagpapahaba lalo ng buhay yung lamig. Aking napagtanto na kailangan kong mabuhay dito. Sa Pilipinas, napakainit. Sa Las Piñas, laging tuwing tanghali, may yelo na nakapatong sa aking ulo, sa aking batok. Nabuhay po ako doon ng laging nakayelo tuwing tanghali. Sa sobrang init, nagtu-200 ang aking dugo. Over 90, over 100, ganyan. Sabi ko, Panginoon, hindi mo na yata ako bubuhayin dito. Ilabas mo na ako. Matindi yung aking panalangin, Panginoon. Ilabas mo na ako ng Manila at ilipat ng Vancouver, Canada. Aking napag-alaman nung bata pa si Pastor Bon, nakapunta na siya dito ng maliit pa, sabi ni Sister Rodriguez. At siya'y muling ibinalik dito. Pastor Bon, ang aming mahal na kaibigan. At nung ako ay nasa Binyan, sapagkat taga Binyan ng aking asawa, nagsama kami doon sa evangelism. At napakabait ng Diyos sapagkat sa gawain, saan man tawagin ng Panginoon, saan man dalhin, ay maglilingkod at maglilingkod. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang aklat ng Acts chapter 1, ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat kung wala itong kapangyarihan ng Diyos, nasaan na tayo ngayon? Ito'y may kinalaman sa panahon ng mga alagad at ito'y nais nating iugnay sa ating leksyon, Sabbath School lesson. Sa panahon ng mga alagad,
ay makikita natin na ang ating Panginoong Hesus ay nagwika na ang kapangyarihan niya sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay mararanasan ng mga alagad na ating mga unang mga kapatid. Na sila ay magiging saksi sa Jerusalem, Saudi at Samaria. Kung ang mga alagad noon ay naging saksi, nagpatutuo sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus, tayo ang mga alagad na kinakatawanan ngayon na magiging saksi sa lugar na ito ng Vancouver. Na ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu mula noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon na tayong lahat sa iba't ibang kaparaanan ay magamit ng ating Diyos sa paglilingkod, sa pagpapatuto, na kagaya ng mensahe ng awit, ang mabuting balita at kapangyarihan ng Diyos na pinakakilala sa sanlibutan ay ang kaniyang nalalapit ng ikalawang pagparito. Kaya tuloy-tuloy tayo sa pangangaral na mayroong ikalawang pagparito ang Panginoong Hesus at ito'y ating ipinapatuto, mga kapatid ko. At tayo sa panahong ito ay dumidepende sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hindi dahil sa tayo'y matalino, may kapangyarihan, kundi dahil ito'y sa kapangyarihan at lakas ng ating Diyos sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Naniniwala tayo, mga kapatid, na ang Banal na Espiritu ay may kapangyarihang tayo ay kasangkapanin. Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. Napakabait ng Diyos sapagkat sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, tayo'y bigyan ng kapangyarihan na makapagpatuto, mga kapatid. Ang kapangyarihang ito ay ipinakikilala sa kwento ng ating Diyos sa panahon ni King David sa 2 Samuel chapter 9. Ang kwentong ito ay merong isang kalagayan na walang kakayahan sa harapan ni King David. Tayo ito, mga kapatid, walang kakayahan sa harapan ng Diyos. At ito'y ang buhay ni Mephibosheth. Si Mephibosheth ay isang anak ng matalik na kaibigan ni King David. Ito ay si Jonathan. Alam niyo po, ang magkaroon ng matalik na kaibigan, hanggang sa mahabang panahon, hahanapin mo ang angkan ng iyong matalik na kaibigan, at ito ang karanasan ni King David. Hinanap niya kung may natitira pa sa angkan ni Haring Saul, ni King Saul, at sa lahi niya, lalo na sa kanyang kaibigan na si Jonathan. At nung masumpungan niya si Mephibosheth, ganoon na lamang kanyang katuwaan na merong isa na ito'y minamahal niya at nais niyang maging miyembro ng kanyang pamilya. Ang wika ni King David, mula ngayon, magiging miyembro ka ng kahariang ito, magiging miyembro ka ng aking pamilya, at kung anong pagkain meron ako, ay siya mong magiging pagkain. Napakasayang balita kay Mephibosheth. Sa pag-aakala niyang wala nang sa kanya'y tatanggap sapagkat siya isang lumpo, pilay, walang kakayahan, sapagkat nung bata pa siya, nung tumatakas ang kanyang mga magulang, siya'y naibabagsak at naging dahilan upang siya'y maging pilay. Walang kakayahan ang taong itong si Mephibosheth. Subalit dahilan sa kapangyarihan ng Diyos, sa kalagayang walang kakayanan at walang magagawa, minabuti ng Diyos na ito'y maging halimbawa sa buhay ni King David, na ang buhay sa sanlibutan ito, tayong lahat ay nabubuhay na tanging umaasa lamang sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid ko.
Kung wala ang Diyos, nasaan na tayo sa pananampalataya ngayon? Ang Diyos na tumawag sa mga alagad at nagbigay kapangyarihan sa kanila upang magpatotoo. Tayo sa panahong ito, mga kapatid, ay humaharap sa isang tunay na pagpapatotoong meron tayong mapagmahal na Diyos. At sa kasiglahan ng mga kapatid sa Las Piñas, ako po ay 6 na taon na sa CA Church sa Las Piñas at dito'y malapit ang aming bahay at ang kasiglahan ng mga kapatid ay nakapagtatayo ng mga iglesia. Meron na kaming sa kasalukuyan na binibilang na iglesia ay 7 na naitayo na since noong 1975 na mga anak ng CA Church. Noong mga panahong 1985 to 1990, nandun pa sina Kuya Libay, kung hindi ako nagkakamali. Si Kuya Libay Bakabak ay isa sa nanguna, nagpasigla ng iglesia ng CAA, lalo na sa musika, sa kanyang pangunguna. Ang aking ipinakikitang ito ay ang pagtatayuan ng simbahan sa gawing taas ng lugar na yan. Yan ay bahay ng kapatid at sa taas na ito, diyan itatayo ang panibagong simbahan ngayong October. Kaya napakabuti ng Diyos na hindi lang dahil sa ako yung matin sa ordination ng aking kapatid, kundi dahil sa ipakilala ang gawain ng Diyos at ang pagtatayo ng kanyang bahay-sambahan na magkaroon ang ating mga kapatid ng natutuwa ko nung sa ating camp meeting ay marami ang tumulong sa gawain ito ng pagtatayo ng simbahan. At patuloy na nagtitipon ng mga salapi upang ito'y masimulan ng ngayong October. At ang ating mga kapatid sa iglesia ng CAA ay tuwang-tuwa na ito'y ibalita ang pagsulong ng gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid ko, ako'y naisugo ng Diyos sa lugar na ito upang ipakilala ang gawain natin, ang gawain ng Diyos sa Las Piñas na kung saan dito ako destino. Ako po ay 25 years na sa CLC at kagalakan kong ipaglingkod sapagkat nabanggit na aking kapatid, sa Pilipinas talagang pure Tagalog kami. Iba na lang sa aking kapatid, Pastor Bon, talagang sa simula ay mangangapa pa ako sa English pero ako'y naunawaan niyo mga kapatid. Sa bahaging ito ay nais na ipaunawa sa atin ng Diyos, ipakita kung paanong sumusulong ang gawain niya. Sapagkat tayo ay naghahanda sa tanging ikalawang pagparito ng Panginoon. Ang kapangyarihan niyang ipakilala ito sa sanlibutan, subalit bago mangyari na tayo makapanirahan sa langit na bayan, sa lupang ito'y makapanirahan tayong payapa na nagliligtas, ang Diyos na ating nararanasan at kagalakan nating ipaglingkod ito sapagkat ang kaligtasang ipinadadama sa atin ng Diyos ay ating ipinaglilingkod na tayo'y mahal ng Diyos, kaya tayo'y nagpapatuto sa marami upang sila man ay dalhin ng Diyos sa kanyang harapan. Napakarami pong nabibinyagan sa Pilipinas. Katunayan yan sa mga evangelism po natin doon. Sa taong ito, bago matapos, bago ako umalis, ang aming baptism na sa CA Church ay nasa almost 50 na mga kaluluwa. Sa sunod-sunod na pangangaral noong February at nung bagaman ako'y nangyari nung March ay tuloy pa rin ang pangangaral, May, June at marami ang naidadagdag sa loob ng iglesia. Kung kaya't kami ay merong 2 itinatayong simbahan. Priority po itong Manuyo, pero bukod dito yung isang subdivision ng Gatchalian ay meron na ring grupo na naitatayo na ron ng grupo ng mga mananampalataya
Ang kagandahan doon, may lupa na sa Gatchalian at tatayuan pa rin yun ng church kung matapos itong nasa Manuyo. Ganun sumusulong ang gawain ng Panginoon, mga kapatid. Kung kaya tayo ay hindi mag-aatubiling ang mga panahong ito, ay lalo at lalong ipakilala ang Panginoon sapagkat Siya ang ating nagmamahal na Diyos na hinihintay at malapit ang dumating. Ang kapangyarihan niya ay patuloy na Siyang sumating lahat at tayo'y sasaksi sa Kanyang pabalita, ipakikilala ang Kanyang nalalapit ng ikalawang pagparito at ang Kanyang kapangyarihang nahayag sa iglesia upang siya'y patuloy na maitaas. Managana po sa ating lahat ang mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Hesus-Kristo. Purihin po ang Diyos. Thank you very much, Pastor Lito, for that message. I remember when I was in college, my professor told us, when you preach a sermon, don't preach too long. Make it short, brief, but pregnant. I hope that you got the message tonight through my brother, Pastor Lito. And to close our worship this evening, we will sing together the song entitled Power and the Blood. 294. 294. May I invite everyone, shall we stand please? Mahal naming Diyos, tanging sa iyong kapangyarihan kami makaasa ng pagtatagumpay at ito'y dahil sa kapangyarihan ng patnubay ng iyong banal na Espiritu. Kami sa aming mga sarili, sa aming mga pamilya, at sa loob ng Iglesia ay sa iyo'y dumidipindi, Panginoon, at sa iyong kapangyarihan kami makapagpapatuto sa iba
sa hiwaga at kapangyarihan ng aming Diyos na nagmamahal at nagpapatawad at nagbibigay ng pag-asa at lubos na nagpapakilala ng kapangyarihan at pangako ng aming Panginoong Hesus sa ibabalik sa lupang ito. Kaya't sa lahat ng aming mga gampanin sa buhay, sa iba't ibang kalagayan ng mga paglilingkod, kami ay pagpalain, Panginoon. Pag-iingat mo ay sumaming lahat, ang kagalakang patuloy na kay paglingkuran at ingatan ang banal na araw na ito, ang araw ng aming Panginoon. Igawad sa aming lahat ang iyong bendisyon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Thank you very much, Pastor Lito. Just a quick announcement for those who are from Burnaby Philcan and North Shore Church Plant. So tomorrow we will be at Memorial South Park here in Vancouver along Rose Street and 41st Avenue. So for those members of Burnaby Philcan and North Shore, but for our members of Vancouver, you are welcome to join with us in the park tomorrow. But we know that there is a program here. So, Pastor, our brother, thanks, son, Brother Dan. Thank you. Thank you very much, Pastor Theody. Thank you for our speaker this evening, Pastor Lito. And welcome to Vancouver Filipino SDA Church and in Canada as a whole. So, I would like to make an announcement that on Sunday, we're gonna have our special, this is only for the member of the church board. We have our special meeting because our regular meeting is 7:30. This time will be 3 p.m. 3 p.m. It will be a special I mention it because it will take pastor to present a structure and the leadership. It will take 3 hours. So prepare for that long meeting. At the same time, tomorrow the program will be led to us by the youth. We call it Youth Sabbath normally, the third Sabbath of the month. So, thank you for the youth for leading our service for tomorrow. And happy Sabbath, everyone, and have a safe trip going back home. Thank you.